Mula sa kapiranggot na kamote na ito na tinanim ko dito sa garden bed ay ganito na yung kinalabasan. Sa sobrang laguna ng kamote ay inovertake na niya itong aking trellis. Itong kamote na ito ay tumubo lang sa aking pantry at kinuha ko itong part na may mga sprouts para pang tanim. Yung ibang part nito ay niluto ko naman. So hindi mo naman kailangang itanim yung buong kamote, kahit kapiraso lang nito ay pwede na. Itinanim ko dito sa aking garden bed at yung mga vines niya na tumubo later ay kinuha ko at itinanim ko rin dito sa tabi niya. Habang kinakat mo yung kanyang vines ay mas lalong dumadami yung kanyang bagong tubo. At yun nga yung ginamit ko para itanim dito sa garden bed na ito. At ngayon ay nag-overtake na nga siya dito sa aking trellis. Umakyat na siya doon sa tuktok. Tinanim ko itong mga kamote na ito para sa kanyang laman or tubers. Ito yung purple na kamote at ito yung pinaka-favorite ko na kamote na binebenta dito sa Australia. Ang variety nito ay Hawaiian sweet potato. Hinayaan ko siya na mag-overgrow kasi mas magiging malaki daw yung laman nito kapag malago yung kanyang mga dahon at mga vines. Dahil yung mga dahon nito ang magsusupply ng energy para mas lumaki yung tubers. Kaya kung makikita nyo, itong ilalim ng trellis ay napuno na ng kamote. Mula baba hanggang doon sa tuktok nitong trellis na ito ay puro kamote na. Pero kailangan na naming tanggalin tong mga kamote dahil panahon na kasi ng sayote at may mga nakita na nga akong bunga nito. So gusto kong bigyan ng chance itong sayote na mag-flourish naman. Pag autumn season kasi yun yung time na namumunga yung mga sayote dito sa amin. Marami pa akong mga nakikitang bulaklak at mga maliliit na bunga nito. Kaya gusto kong i-pull out yung mga kamote para ma-maximize yung space nitong sayote. Medyo mahal din kasi ang sayote dito, pag minsan ay umaabot ito ng $10 a kilo. At time na rin para malinisan namin itong ilalim ng trellis kasi hindi na kami masyadong nakakapasok dito. Masyado na kasi siyang masukal. Meron ding patani na nakatanim dito sa trellis pero hindi siya masyadong namunga dahil tinakpan nga nitong mga kamote. Sa tingin ko ay may laman naman na siguro itong mga kamote sa sobrang lalago naman ng mga dahon niya, no? Kaya abangan nyo na lang ang aming pagha-harvest ng mga kamote.